It always begins with God. Amen. Lahat po ng bagay nagsisimula sa Diyos. Sa aklat po ng Genesis sa wikang Ingles, sapagkat yun po yung nais ko pong ipunto. Sa Genesis chapter 1, verses 1 to 5. Okay? Dito 1 to 3. Tagalog po ito. Basahin nyo na lang sa Tagalog, pero nais ko po na basahin sa wikang Ingles para po mabigyan diin yung nais ko pong maipaabot. Hello? Okay? Sabi po ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And in the evening and the morning were the first day. Tayo po ay panandali ang yumuko. Lord, salamat sa pagkakabasa ng iyong buhay at makapangyarihang mga salita na sa oras na ito ay amin pong pag-aaralan at sisikapin, Lord God, na maunawaan, Panginoon, sa pamamagitan ng kapahayagan aming mapapakinggan ngayon. Tulungan mo kami na mabuksan ng aming mga puso, mabuksan ng aming mga isip, at nang sa ganun ipamuhay at maisagawa po namin itong aming pong mapag-aaralan. At kung kami man ay nagkasala, nagkamali sa aming pong mga nagawa sa loob ng isang linggo, kami po'y humihingi ng tawad at nagpapalinis sa dugo ni Kristo upang hindi mahadlangan ang pagdaloy ng mensaheng aming mapapakinggan sa umagang ito. Thank you, Lord. Samahan mo kami ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. We thank you, we bless you, sumayong lahat ng papuri, karangalan, pagdakil at pagsamba, lahat ng ito'y aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Okay, palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. Doon po sa ating binasa, okay, sa Genesis chapter 1, pinakita po riyan kung paano nilikha at ginawa ng Diyos ang lahat po ng bagay. Amen. Ginawa niya po yung langit, yung lupa, yung liwanag, at yung lahat po ng naririto. At kadalasan, naa-amaze po tayo doon po sa kapangyarihan ng Diyos. Hello? Amen? Pinakikita po roon kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Pinakikita lamang doon na ang lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Hello? Walang imposible sa Panginoon. Out of nothing, God created something. Hello? At nakita po natin yung dakilang plano mula sa karunungan ng Diyos na ang lahat po ng bagay ay dinisign niya according to His purpose. Tama po ba? Amen. Dinisign po ng Lord ang lahat ng bagay. At doon po makikita po natin sa simula, ang sabi po ng Bible, in the beginning, God. Sa simula, Diyos. Ibig sabihin, bago po nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, siya po ay naroon na sa pasimula. Amen. Pinakikita lamang sa ating lahat, mga kapatid, na bago po tayo gagawa ng lahat ng ating gagawin sa maghapon, dapat ang pasimula natin, Diyos. Okay? Ito po yung una kong point, mga kapatid. Let God be your beginning. Ang Diyos ang dapat maging pasimula nating lahat. Kadalasan, nakakalimutan po nating mga Kristiyano na simulan ng ating araw sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos. Kadalasan, sa ating kaabalahan
o minsan dahil tayo po ay malilate na sa trabaho, malilate na sa pagpasok sa paaralan, malilate na sa pagpasok sa ating pong mga trabaho at opisina, nakakalimutan po nating simulan ang lahat ng bagay sa Diyos. At pag once na hindi natin nasimulan sa Diyos ang ating pong araw, yung buong araw natin sira. Hello? Ewan ko kung napapansin nyo. Amen? Pag hindi po natin nasimulan sa pagsamba at pananalangin na ang Diyos ang ating inuuna, sira po kagad ang buhay. Minsan, papasok po yung pagtatalo, minsan papasok po yung mga activities na hindi nararapat na siyang magiging daan upang ubusin at mawala ang panahon natin sa Diyos. Alam niyo po ba, ang nais po ng kaaway, mga kapatid, ay i-entertain ang lahat. The enemy wants to entertain all. And the reason why is because he wants us to be what? Busy. The devil wants us to be busy in order for us to not have a time with the Lord. Hello? Amen? Ang nais po ng kaaway na yung lahat ng panahon na gugugulin mo sa buong maghapon, maigugol sa trabaho, negosyo, na kung saan aalisin niya ang panahon mo sa Diyos. Makikita po natin sa Genesis, nakakreate ang Diyos ng lahat ng bagay sapagkat nagsimula sa Kanya. Hindi po makaka-create ang Diyos sa buhay ninyo. Hindi siya makagagawa ng anumang himala, anumang kagalingan, anumang pagpapala sa buhay ng isang taong hindi siya ang sinimulan. Hindi siya ang inuna. Bakit? Sapagkat nagawa ang langit at ng lupa nang dahil sa Diyos ang simula. And that is why, let God be your beginning. Okay? Ano pong ibig sabihin yan? In everything we do, always starts with God. Sa lahat ng gagawin natin, dapat Diyos yung ating panimula. Pagising mo sa umaga, Diyos ang bukang bibig. Hindi juice. Diyos. Hindi rin kape. Hindi rin pandesal, hindi almusal. Diyos. Amen? Sabi po ng Matthew chapter 6, alam natin to eh. Seek first the kingdom of God. Sino po daw ang unang pinahahanap? Yung kingdom ng Diyos. Of course, doon sa kingdom ng Diyos, nandoon yung king. Nandoon yung hari. Nandoon ang Diyos. Therefore, if you seek the kingdom of God, you are seeking God as well. Hello? Kaya po, maraming mga Kristiyano, alam itong Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ipagkakaloob, idadagdag ng Diyos ang lahat ng meron sa iyo. Kung ikaw po ay may kakulangan, dadagdagan ka ng Diyos. Bakit? Inuna mo siya eh. Pero kung hindi mo inuna yung Diyos, yung kulang sa iyo, mawawala pa sabagat, ang sabi ng Bible, ang sino mang wala ay kukunin pa ng Panginoon. Bakit kukunin ng Diyos? Bakit niya ibibigay ang pagpapala sa iyo na hindi naman siya ang inuna mo? Hello? Bakit niya ipagkakalob sa iyo yung pagpapala, yung kalusugan, yung kagalingan, yung kaligtasan, yung kapayapaan, na iba naman ang inuuna mo? Of course, kung sino ang inuuna mo, yun yung magiging source ng lahat ng meron sa iyo. Hello? Maintindihan niyo po ba? Amen. Alam ng Diyos na pag ang inuna mo ang trabaho at bibigyan ka ng lahat ng meron sa iyo,
Amen? Mas lalo mo siyang kakalimutan sapagkat magiging Diyos mo ang trabaho. Magiging Diyos mo ang negosyo. At iisipin mo, nang dahil sa negosyo kung bakit ka napagpala, makakalimutan mo talaga ang Diyos. Iisipin mo, unahin yan, ito, mas mahalaga to. Kikita ako rito. Kaya naman, sa palagay ninyo, bakit pa po tayo dadagdagan ng Lord? Hindi naman siya yung ating pong inuuna. Alam niyo po ba na yung Matthew 6:33 ay hindi po pakiusap? Siya po ay isang utos. Iniuutos ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na siya'y unahin sa lahat ng dapat gagawin. Amen? Sabi ng Bible, in the beginning, God! Nagpasimula ang Diyos. And then after nun, He created heaven and earth. Kung gusto mong magkaroon ng heaven, amen, maayos, mapayapa at mapagpalang buhay, unahin mo ang Diyos. He will create a new heaven and a new earth in your life. Gagawa siya ng langit dito sa lupa pag siya po ang inuna mo. Sumunod, mga kapatid, put God first. Hindi mo lang siya uunahin, okay, palagi siyang dapat mauna. Amen. Palaging siyang dapat mauna. Bakit? Tuloy mo natin. He's the author and the finisher of our faith. Amen. Sa Kanya po, nagpasimula ang lahat. Madalas, ang ginagawa natin sa Lord, ginagawa natin siyang secondary, ginagawa natin siyang last. Dahil meron pa pong primary things na inuuna po natin ng higit kaysa sa Kanya. At kung bakit, mga kapatid, marami. Tingnan niyo po yung patotoo ni Sister Lilian. Okay? Nag-backslide. Okay? Hindi ko sinasabing normal sa isang Kristiyano ang mag-backslide. Pero minsan, ang reason ng backsliding, sapagkat yung backsliding na nangyari din sa akin. Ang reason ng backsliding, mga kapatid, pag hindi mo na inuna ang Diyos. Dahil hindi ka pwedeng mag-backslide kung Diyos yung uunahin mo sapagkat tinitiyak ng Diyos, bibigyan ka niya ng lakas. Hello? Tinitiyak ng ating pong Panginoon, amen, na tayo po ay palaging puspos at puno ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ano pong ibig sabihin ng put God first? Sino pong nakakaunawa nung put God first? Amen. Anuman ang iyong ginagawa, anuman ang iyong gagawin, amen, gaano ka mang kaabala, dapat parati siyang nauuna. Siya yung priority. Hello, yun ang ibig sabihin ng Bible. Dapat maging priority natin ang Diyos. Bakit? Sapagkat tayo man ay pinrioritize ng Diyos nung siya po ay nagkatawang tao at inako ang ating mga kasalanan at naging kabayaran sa krus ng Kalbaryo. Amen. Pinrioritize ng Ama ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya dapat siya rin po yung ating pong uunahin. Ano man po yung nakalagay sa unahan mo, dapat pinapalitan yan. Si brother, palitan mo. Si sister, palitan mo. Yung material things, yung financial, palitan mo at gawin mong si Kristo. Amen. Dahil kung sino yung ginawa mong una, siya yung iniidolo mo. Hello, ulitin ko. Kung sino yung ginagawa mong priority, kung sino yung inuuna mo, siya yung idol mo. Amen. Naalala ko po noon, nung ako po ay unbeliever, ang pinaka-idol ko noon, kasi wala pa naman ako kay Kristo, pinaka-idol ko noon, siyempre sumasayaw ako, marami po akong mga magazine nung UMD, Universal Motion Dancer. Alam yun, Brother Benjo? Hindi alam ni Brother Benjo yun. Hindi na naabot. Sino nakaabot nun? Ayun, Brother Mario, isa siya sa miyembro dun. Amen.
Totoo po. Dahil nga, nung kasagsagan na uso pa po yung mga ganong pong uri po ng pagsayaw. Amen. Ako po ay namamangha. Tinitingala ko po yung grupong yon. Pero naunawaan ko na hindi pala sila ang dapat kong tingalain. Sapagkat mayroong higit na Diyos na dapat tingnan ng lahat ng tao. Amen. Kaya nung ako po ay maging Kristiyano, ako po ay nakakilala kay Kristo, yung dating iniidolo ko na grupo, pinalitan ko, at ang ipinalit ko si Kristo. Amen. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng put God first. Ano man yung nakalagay sa unahan, ano man po yung mga nakalagay dyan, na mga bagay na parang akala mo importante, kailangan mong palitan at kailangan mong ilagay si Kristo dyan. Yun ang ibig sabihin ng put God first. He's the author and finisher of our faith. Siya po yung nagpasimula. Bakit tayo nakakilala? Ginamit lang siguro yung pastor, ginamit lang siguro yung kamag-anak nyo, ginamit lang siguro yung kaibigan nyo kung bakit kayo nakakilala sa Kanya. Pero first and foremost, siya ang dahilan kung bakit kayo nakakilala. Kung bakit umusbong ang pananampalataya na meron sa puso nyo, it is all because of God. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, ang sino mang nais magmalaki, ipagmalaki ang Diyos. Ipagmalaki ang Panginoon. Bakit? Kasi wala naman tayong maipagmamalaki. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi, kinilala ko kasi ang Diyos. No. Amen. Siya po ang dahilan kung bakit nakakilala tayong lahat. Hindi yung kinilala mo siya. Kasi, paano mo siya kikilalanin? Wala kang ang panahon sa Kanya eh. Marami pong tao, wala pong panahon sa Diyos. Amen? Minsan, panay po tayo katuwiran at dahilan. Pinapakita lang natin kung sino po talaga tayo. Okay lang sana kung ang katuwiran mo ay talagang excusable. Kagaya po kay pastor, may pneumonia. Hindi talaga makapunta ng gawain eh. Pero minsan, marami tayong means and ways na pwede tayong tumungo ng gawain, pero hindi natin magawa. Bakit? Hindi kasi siya yung priority. Hello? Kasi pag priority yung Diyos, amen, lahat ng bagay iiwan mo at ililay down mo lahat sa Kanya sapagkat nais mong patunayan yung iyong pag-ibig sa ating Panginoon. Hello? Amen? Kaya nga sabi ng Lord, lumapit kayo! Kayong nabibigatan at napapadalang lupa. Ibig sabihin yung lahat ng karga-karga, bit mo, ililay down mo sa Kanya sapagkat siyang magbibigay ng kapahingahan ng buhay. Amen. Hello? Bakit hindi tayo nakakaranas ng kapayapaan at kapahingahan? Kasi pilit nating itinatawid yung mga mabibigat na bagay na meron sa atin, yung mga pansapasan natin. Hello? Bakit tayo problemado? Kasi hanggang ngayon, bit-bit yung problema mo, hindi mo ilatag sa Diyos. Amen? Kung yung problema mo, ang nagiging hadlang mo, tanggalin mo, and put God first. Yun ang ibig sabihin ng Bible. Put God first. Ilagay mo yung Diyos. Marami kang pinoproblema, marami kang iniisip, hindi mawawala yan hanggat hindi mo siya inilalagay sa harapan. Pero pag inilagay mo, try mong ilagay si Kristo sa harapan mo. Ang makikita mo ay hindi problema, siya. Hello? Kaya sabi ng Bible, Hebrew 12. Sabi po, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ayan. Amen. Pag nakatingin ka kay Kristo at siya po yung nasa unahan mo, hindi ka mai-stumble.
Hindi ka mahihirapan, hindi ka mapapagod. Amen. Bakit? Sabi ng Bible, He is the author and perfecter of our faith. Look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Isang araw, yung bayan ng Israel patungo po ng disyerto. Sa kanila pong paglalakbay patungo ng Promised Land, dumating po sila sa point na sila po ay tumungo ng disyerto at sila po ay pinagkakagat, amen, ng mga ahas. At inutusan po ng Diyos si Moses na gumawa ng tanso o gumawa ng ahas mula sa tanso. Okay? At yun po yung ipinakita ng Panginoon, tumingin kayo. Yung ahas na yon, yung tansong ahas na yon, mga kapatid, hindi ko alam kung tanso o ginto, ay nagre-represent kay Kristo na nasa cross. Ang naging problema ng marami, in-idolize yung ahas. In-idolize yung ahas instead na i-idolize yung Diyos. Hello? Kung bakit lang sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel na tumingin, sapagkat ito po yung representation na gagawin ng Lord. Kaya nga sabi ng Bible, look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Habang nakatingin po yung mga taga-Israel doon sa ahas, unti-unti pong nawawala yung kamandag, unti-unting nawawala yung pain, yung sakit, unti-unting nawawala sapagkat na itutuon nila yung isip nila doon sa brazen snake. Amen. Actually, scientifically speaking, mga kapatid, kung halimbawang ikaw po, naranasan ko po noon nung kami po'y kabataan, sapagkat sundalo yung aming tatay, pinai-squat po kami. Alam niyo yung squat? Yung nakaganon? Or kung di man, paluluhurin ka sa asin o munggo. Masakit yun. Pero para mawala yung pain, dahil the more na nakatutok yung isip mo doon sa munggo o asin na niluluhuran mo, the more na mararanasan mo yung pain. Anong ginawa namin? Ako, tsaka ito si Brother Joel, ang parati pong napagagalitan at nagugulpi. Pinagtatawanan po namin, nagkwekwentuhan kami habang nakaluhod sa asin. Lumipas yung 2 oras na parang hindi namin namamalayang nakaluhod kami sa asin. Bakit? Hindi doon nakatuon yung aming pong isip. Kundi sa tawanan, kwentuhan, yung mga kakulitan namin yung maliliit pa. At effective, totoo yun. Amen, totoo yun. Di ba, pinsan nga, pag yung mga manganganak, kinakausap yun Di ba? Para hindi maibaling yung kanilang isipan doon sa panganganak, at lalo na yung mga first-timer. Sino po rito yung naging first-timer? Panganak. Alam niyo yun po yung hirap na yun, di ba? Amen. Halos sumpain nyo na po yung mga mister nyo. Amen. Minsan sinasabi natin, ayoko na to, ayoko nang maulit, pero next year, ulit na naman. Ha? Sister Jen. Amen. Nanay ko kami po ay 10 magkakapatid. Amen. Kwento ng nanay ko, nung manganganak daw po sa akin, talagang sinusumpa niya yung tatay ko. Kasi nga, yung sakit Amen. At parang ayaw mo nang manganak uli. Kaya ginagawa po ng doktor, ginagawa ng nurse, nagkikwento, binabaling yung isip ng manganganak sa ibang bagay, nang sa ganon, hindi po maiton sa yung kanyang isipan dun sa sakit. Hello? Alam niyo po kung bakit po tayo nasasaktan? Hindi tayo nakatuon kay Kristo. At the more na hindi nakatingin ng sino man kay Lord, the more na mararamdaman mo yung pain, mararamdaman mo yung problem, mararamdaman mo yung hirap. Pero pag nakatuon ka kay Kristo, hindi mo namamalayang operado ka na pala. Hindi mo namamalayang napagdaanan mo na pala. Bakit? Nakatingin ka sa Kanya. Kaya mahalaga,
na siya po yung iniidolo ng marami. Kung meron mang dapat maging idol ang marami, walang iba, si Jesus yan. Amen. Tuloy. When we begin with God, everything that is ruined and broken will eventually be fixed. Amen. Pag nagsimula ka sa Diyos, di ba sabi ng Bible sa Genesis, and the earth was void and formless. Walang hugis yung mundo. Tama? Walang hugis. Walang anyo. Pero dahil nga, naroon ng Diyos, the Lord said, let there be light. Sa gitna ng napakadilim na mundo, gumawa ang Diyos ng paraan na umusbong ang liwanag. Bakit? When we begin with God, everything that is ruined and broken will eventually be fixed. Amen. Pag sinimulan mo sa Diyos, sira yung pamilya mo, sira yung relationship mo sa kamag-anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Sira, amen, yung negosyo mo, sira yung buhay mo. Pag inuna mo ang Diyos, lahat ng sira, aayusin niya. Hello! Aayusin ng Diyos yung lahat ng sirang bagay. Alam niyo po ba kung bakit naging karpintero si Kristo? Ano po bang ginagawa ng karpintero? Nag-aayos, nagkukumpuni. Amen. Karpintero. Lahat po ng mga sirang bagay, iniaayos ng Diyos in a very precise way. Di ba yung mga magagaling na karpintero, talagang grabe yung pagsukat yan. Amen. Unang tingin pa lang ng karpintero, alam ko na. Alam ko na sira ng ano to. Alam ko na yung gagawin. Meron na siyang idea. Amen. Kaya nga dapat lahat tayo pupunta kay Kristo kasi siya yung tagapag-ayos. Amen. Huwag tayong pupunta sa ibang mga bagay kasi instead na maayos, lalong masisira. Naalala ko po, ayan, wala si Brother Joshua pala rito. Yung una pong motor. Alam niyo yung kwento na yon, yung unang motor? Sabi ng ating kapatid, Pastor, meron po akong nakitang magaling na mekaniko. Kaya daw gawin tong motor mo. Sabi niya, hindi ko na babagatin kung sino yun, pero taga dito lang din. Amen. Gawin daw yung motor mo. Ako naman, aasa ako. Kasi nga, si Brother Josh yung yung, ang tawag ng Brad? Nagrekomenda. Pastor, ibahin mo si Brother Josh. Pag nagrekomenda to, ayos to. Di syempre, pinagkatiwala ako. Sabi ni Brother Josh gulat-gulat po ko. Yung inaakala kong mekaniko, si Ranico pala. Grabe, lalo pong nasira yung motor. Pinagpapapalitan. Ewan ko kung naalala yun ni Brad Briggs, na Sister Bell. Naalala niyo ba yon? Yung motor na yon? Amen? Hindi ko na po babanggitin kung sino yung gumawa. Pero disaster yung nangyari. Bakit? Kasi marami pong mga tao na nagkukunwaring may alam. Nagpapanggap na may alam. Pero later on, wasak ang magiging kalalabasan. Bakit? Hindi naman sila si Lord Kagaya po ngayon, purihin po ang Panginoon. Meron po ngayong balita na kulto sa, hindi ko alam kung Susurigaw ba yun o Siargao. Si Senyor Pedro. Senyor Aguila. Amen. 22 years old. Naloko, even yung mga pulis, mga teacher, mga taong may pinag-aralan, at lahat ng yan, sila pinapunta ng bundok. 5,000 po ang naloko. At sa kanyang pamumuno, amen, pinag-asawa niya ng maaga yung mga 15 years old, and even siya, amen, pinagsamantalahan yung mga kabataan, at yan nga po'y kaso ngayon sa Senado. Hello, si Senyor Aguila na mababa ang lipad. Amen. At nangyari,
Kung bakit nagpuntahan ng mga tao doon, sapagkat sila po ay problemado nung panahon na nagkaroon ng lindol. Instead na lumapit kay Kristo, instead na si Kristo ang dapat maging sangguni at takbuhan, pumunta kay Senyor Pedro. Senyor Aguila. Manukan kasi yun eh. Yung Senyor Pedro. Yan yung kalaban ng business nila Brad Briggs. Brad Briggs meron din eh. Mr. DM po nakalagay doon. Hello. Nadaya sila. Amen. Okay sana kung yung motive at yung kaisipan kagaya na sa atin. Amen. Pero inyo po ang ginawa po ni Senyor Aguila. Ibenta nyo na yung lahat ng mga ari-arian nyo. Binigay sa kanyang lahat. Hello. Siya yung yumaman eh. Beriin mo sa edad na 22, swindler na. Hello. At yung iba, manghang-mangha kay Senyor Aguila. Amen. Meron pang rebultong itayo, nakaganon, mukhang Santo Niño si Senyor. Hello. Amen. Ang dami po ngayong mga kabulastugang ginawa ng Senyor na ito. Ano ang reason? Sapagkat sila po ay nadaya. Instead na lumapit kay Kristo, lumapit kay Senyor. Kaya naman, nawasak ang kanilang mga buhay. At ngayon, nasa Senado ang kaso. Dahil kinasuhan si Senyor Aguila kasama ng kanyang mga tauhan dahil sa tinatawag na, ang tawag doon, yung naging detainee sila, illegal detention. Hello. Amen. Of course, kailangan nating pag-usapan din mamaya kasi baka mamaya, isipin ng marami, si Pastor, pinapupunta kami ng bundok, baka mamaya. Amen? Mas maigi lang maging malinaw. Una, ala akong hiningi sa inyo. Yung iba nga, hindi nga nagbigay. And yet, wini-welcome ko. Hello? Para lang maging malinaw. Kasi, of course, ayaw nating maging kagaya dun kay Senyor Aguila na bababang lipad. Gusto natin lumipad tayo ng pagkataas-taas hanggang sa point na tayo po'y ira-rapture ng Panginoon. Hello? Amen? When we begin with God, everything will be fixed. Sumunod, everything that God started, He will also complete it. As long na ang Diyos ang nagsimula. Psalm 127 verse 1 hanggang 2. Di po ba? Maliban na ang Diyos ang magtayo, walang kabuluhan ang nagtayo. Pag ang Diyos ang nagtayo, halimbawa, sa negosyo, minsan kasi may mga negosyo hindi naman Diyos ang nagtayo eh. Nagpumilit lang tayong itayo nang hindi man lang pinatatayo ng Diyos. Sabi po ng Bible, Philippians 1:6, natitiyak ko ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulupusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. Yung mga pinasimulan ng Diyos, yung mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos, tatapusin niya. Siya yung nagsimula ng negosyo, siya rin yung tatapos niya. Hello? Ibig sabihin, hanggang sa ikaw ay tuluyang makarating doon sa tugatog ng tagumpay, tatapusin ng Diyos yan. Hindi siya papayag na hindi tapusin yan. Bakit? Ang Diyos po pag nangako, tunay at totoo. Hello? Amen? Yung iba, problemado sa buhay niya. Paano kaya itong buhay ko miserable? Paulit-ulit na lang ako nagkakamali, paulit-ulit na lang ako nagbabackslide. Kapatid, huwag kang mag-alala. Kung ang Diyos ang nagsimula ng pagiging Kristiyano at born again mo, siya rin ang tatapos niyan at maganda ang magiging kalalabasan. Hello? Makikita natin, sinimulan po ng Diyos i-create yung langit at ang lupa. Ano po kinalabasan? Sabi ng Bible? Everything God created was good. Nakita niya, maganda pala yung liwanag Lahat po ng bagay maganda. Amen. Meron nga po akong napakinggan, isang biro. Kung ang Diyos ang lumikha ng lahat ng tao, sino lumikha sa iyo?
hindi ka tao kung bakit ganun. Hello? Amen? Pero wala pong nilikha ang Diyos na pangit. Sabi ng Bible, all was good. Pango yung ilong mo, okay yan. May reason bakit ka pango. Pandak ka, okay yan. Misa kasi, di ba? Banatin mo nga ako kasi nang tumangka. Sabi ng Bible, everything was good when God created it. Amen? Tama po ba? Lahat daw ng bagay nung nilikha ng Diyos, nung makita niya, maganda. Amen? Pag ang Diyos ang lumikha, siya nagsimula, magiging simula ay maganda, magiging katapusan, maganda rin. Hello? Wala pong sinimula na ang Diyos na pangit na nauwi sa pangit. Hello? Lahat po ng nasimulan ng Diyos parating maganda. Eh Lord, bakit ganito itsura ko? Alam niyo po, paningin lang ng tao ang may discrimination. Pero sa paningin ng Diyos, maganda ka. Gwapo ka. Amen? Hindi naman pagdating sa langit eh. Sino yan? Pedro. Si ano po yan eh? Brother Benjoy. Ayoko dyan sa langit. Dalhin mo yan sa purgatorio. Hello? Hindi ka ng Diyos. May lumapit nga kay Kristo, isang kitungin eh. Lord, kung ibig mo, pagalingin ako. Anong ginawa ni Kristo? Niyakap niya eh. Ibig ko gumaling ka. Hindi niya sinabi, Pedro, pakisabi, wala ako ha. Di ba, minsan ganyan tayo? Pedro, wala ako. Amen. Lord, pagalingin mo ako. Ano, pagaling. Ikaw na muna, Judas. Total naman, makuhudas ka. Ikaw naman lumapit dyan. No. Bakit? Lahat ng tao naging katanggap-tanggap sa Kanya. Bakit? Lahat ng yan maganda sa paningin ng Diyos. Isa lang hindi maganda. Alam niyo ano? Kasalanan. Tingnan niyo nung magkasala si Adan at Eva, pumasok yung lahat ng pangit. What I mean is, nagkaroon po ng sakit. Nagkaroon ng kamatayan. Yung lupa nagkasumpa. Bakit? Dahil ang kasalanan ang nagpapapangit sa tao. Ang Diyos nagpapaganda. Di ba, makita mo? Ako po dati po akong drug addict eh. Amen? Puro bakal yung katawan ko. Kala mo mambabakal eh. Ganun kayo. Wala ka kay Kristo, pero nung kay Kristo ka, di ba, naging maayos pati yung pananamit mo. Eh, yung iba sa inyo, nung wala kay Kristo, parang akala mo si Diana Superi. Kung magsuot, eh, puruhin po ang Panginoon, halos ayaw na magdamit. Pero nung makakilala tayo sa Lord, naging maayos tayo. Sabagat inaayos ng Diyos ang lahat ng pinapangit ng kasamaan at kasalanan. Amen. Hello? Ang nagpapapangit, kasalanan. Kaya pag ikaw ay Kristiyanong nasa ilalim ng kasalanan, pangit ka sa paningin ng Diyos. Kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kagwapo, gaano ka kasikat, gaano ka katanyag, gaano ka kayaman, pag ikaw ay under sin, pangit ka sa paningin ng Diyos. Dahil ang kasalanan ang nagpapapangit sa paningin ng Panginoon. Pero kahit ikaw po'y pangit sa paningin ng tao, pag ikaw po ay may pusilak na puso at si Kristo ang inuuna mo, ikaw ang pinakamagandang nilalang na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Lahat po ng sinimulan ng Diyos, Diyos din yung tatapos. Ang Diyos ang nagsimula ng buhay natin. Ano sabi ni Sister Nilid kanina? Uminom siya ng 75 tablets. Amen? Hindi pinayari ng Diyos. Bakit? Bakit mo tatapusin at wawakasan ang buhay mo na hindi naman ikaw ang nagsimula? Ang may karapatan lang wakasan ang buhay ng tao, yung nagsimula ng buhay. Sabi ng Panginoon, ako ang bumubuhay, ako rin ang pumapatay. Ibig sabihin, siya lang yung may karapatan. Wala ka rin karapatang sirain ang buhay ng iba, wala kang karapatang pumatay, wala kang karapatan maging sirain ang sarili mong buhay. Bakit? Hindi naman iyon. Amen? Pag gamit mo, ikaw bumili,
Ikaw yung may karapatang sirain yan. Walang pakialam ang sino man. Bakit? Sa'yo yan eh. Pero yung buhay mo, pinili yan ng Diyos, hindi na sa'yo yan. Binayaran niya ng kanyang dugo. Pinakamamahal, amen, na anak ng Diyos, ang pinangbayad ng Ama para tubusin ka sa kasalanan at sa kamay ng kaaway. Kaya hindi sa'yo ang buhay mong yan. Amen. Everything God started, He will always complete it. Yung sinimulan po ng Diyos, tatapusin niya yan. Amen. As long na ang Diyos ang nagsimula. Kaya naman, kinakailangan yung tingnan yung inyong mga gawa. Lord, ikaw ba nagpasimula nito? Kasi sabi ng Bible, nang pasimula, naroon ng Diyos. Naroon pa nga ang salita eh. Diba? Nang pasimula, naroon po ang salita. Naroon ng Diyos. Kinonfirm ng Ama na yung salita niya naroon para maging maganda ang lahat. And we need to ask ourselves, ito bang gagawin ko? Sinimulan ba ng Diyos to? Baka ako lang nagsimula rito. Amen? Kasi po lahat po ng sinimulan ng Diyos, puro maganda, puro mabuti. At ang kauuwian yon mabuti. Kagaya niyan, nagsimula tayong kumilala sa Lord. Anong katapusan? Ending. Rapture. Hello? Amen? Ang ganda ng ending, buhay na walang hanggan. Bakit? Ang Diyos nagsimula eh. Pero pag hindi Diyos ang nagpasimula sa buhay mo, kapatid, delikado ka. Delikado. Amen? Bakit? Hindi naman po ang Diyos ang nagsabi at nagpasimula. Kaya, maging maingat tayo. Okay, number 4. God will direct your path. Siya ngayon ang magka-guide sa buhay mo. Proverbs 3, alam naman po natin ito. 5 and 6. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan at sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga hatahakin. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Amen. Since tayo po ay nagsimulang unahin ng Diyos, magsimula ka rin pagkatiwalaan siya. Alam niyo po ba, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen. Sino po rito yung nakapanood ng magandang pelikula? Nakapanood na po ba tayo ng magandang pelikula? Alam niyo po ba kung bakit naging maganda ang isang pelikula? Hindi lamang po dahil magagaling yung mga artista. May magaling na direktor na nag-direct kung ano po yung magiging emotion ng artista. Kasi may mga artista hindi kaya i-project eh. Amen? Alam niyo po, naging director po ako eh. Yung parang dula-dula, totoo po yun. Kasi isipin niyo, akala niyo director, pelikula lang. Hindi ka basta maging director ka. Amen? Naging director po ako. Alam niyo po ba yung sa kuko ng agila? Hindi po yun yung dinarek ko. Kuko lang po yung dinarek ko doon. Then naging director po ako nung parang dula-dulaan. At pag nakikita ko na yung isang kapatid hindi marunong umakting, tinuturuan ko. Sino ba yung tinuruan ko dito? Meron din ako dito tinuruan eh. Dapat ganito yung pagluha mo. Ganito yung pag-arte mo. Yung director, yung nagda-direct at nagga-guide para maitama, maging maganda. Di ba minsan pag mali yung acting, cut! Di ba? Mali yung iyong, ang tawag nito, dialogue. Naalala, meron po ako napanood yung commercial, yung parang kay Dolphy ata yun, na inom siya ng inom, nalasing na lang, kakakat ng kakakat. Kasi hindi nga makuha-kuha yung, di ba, alam niyo ba yung comedy na yon? Sino nakapanood nun? Ay, nakalimutan ko yung pangalan ng movie na yun eh. Na meron siyang Banayad Whiskey, di ba? Banayad Whiskey.
Nalasing na lang, di po natapos yung buong commercial, kakakat ng kakakat. Bakit? Hindi niya kasi ma-project ng tama yung commercial. Hello? Minsan, pag hindi tama ang buhay mo, sabi ng Lord, cut. Kasi alam niya, papahamak ka eh. Balik na naman sa umpisa. Alam niyo, minsan kung bakit pabalik-balik ka sa umpisa, no, bakit ganito? Pabalik-balik na lang ako. 10 taon na akong grade 1. Bakit? Eh, ba't kita hindi grade 2, 1 plus 1, 11 pa rin? Kahit sinong guro eh. Sinasabi na ng 2. Pero 11 pa rin ang sagot mo. Hanggat hindi ka na natututong gawin 2 yan, hindi ka aalis sa pagiging grade 1 mo. Hello? Ganun tayo eh, mga Kristiyano. Bakit hirap yung buhay ko? Eh, ayaw mo matututo. Sinabi na nga ng Lord, magkaloob ka ng tithes para mapagpala ka. Ayaw mo matuto. Hanggat hindi ka natututo sa tagubilin at salita ng Diyos, hindi ka aalis dyan. Paikot-ikot ka lang. Ayaw Israel, paikot-ikot sa wilderness. 40 years. Dapat 1 linggo lang straight yun eh. Bakit paikot-ikot? Hindi na dala-dala. Hindi po natutututo. Puro reklamo, puro dahilan. Puro maling pangangatwiran. Amen. God will direct your path. Siya yung magiging direktor mo. Siyempre, pag meron kang direktor na napakagaling at yun yung Diyos, magiging maganda ang kalalabasan ng lahat ng bagay. Kailangan mo lang sumunod. Pag sinabi ng direktor, iyak. Kailangan umiyak ka. Hindi lang, anong klaseng iyak yan? Di ba? Siyempre, yung merong emotion, yung gumagalong-galong pa yung labi mo. Yung parang papaiyak ka. Amen? Yung ganon. Kasi sabi ng direktor, iyak. Amen? Yung, okay na ba ito, direct? Hindi na gusto ng Diyos eh. Hello? Amen? Pero pag tayo sumunod, minsan kasi ang hirap sumunod, ano? Hello? Hirap sumunod yun ang problema. Bakit sira buhay natin? Hirap sumunod. Sabi ng Lord, anak, eto gawin mo. Yung iba ginagawa natin. Okay naman po kasi, alam mo, sa pag-artista ka, pwede ka mag-adlib. Pero yung adlib mo, inline. Doon sa script, inline. Doon sa pelikula. Purihin po ang Panginoon, extra ka lang kung umasta ka, bida. Maraming ganyan eh. Bida-bida. Extra lang yun. Dadaan ka lang ha. Yan lang igagawin mo, dadaan ka. Eh nakakita ng camera. Gumanong-ganong pa oh. Nag-emote-emote pa, tapos ang dami pang lingguhan. Mamamatay. Tinalo pa yung mismong artista eh. Baka ba extra ka lang? Bida-bida ka. Ang gagawin mo lang, maglalakad ka lang. Yun lang. Di ba minsan may mga ganon? Eksena, pandagdag kulay sa pelikula, dadaan lang eh. Doon bumalik pa. Gumanon. Kaya sira ang buhay. Sira ang pelikula. Ang dami pinagagagawa. Na hindi naman pinagagawa ng Diyos. Hello? Amen? Balik tayo kala Senior Pedro. Naging music festival yung lugar nila eh. Pinakita doon, may mga sayawan pa. May mga gumagano-gano pa eh. Sabi ko na itong mga tukulto talaga eh. Hindi naman pinagagawa ng Diyos yun. Iba, puri ng Panginoon eh. Balik ta rin ang payong. Sa huri ng ulan, iuwi, inumin. Hindi lalo ka lang kasakit nun. Tapos hindi mo pa pinakuluan. Maraming mga bagay na pinagagawa ng maraming wala naman sa Biblia. Ito po yung script. Ang Biblia, ang script na dapat sundin ng lahat ng Kristiyano at ng lahat ng tao. Pag sumablay ka sa script, sablay ka rin sa totoong buhay. Di ba yung mga artista kinakabisado yung script? Hello? Para madali nilang ma-deliver yung dialogue. Pag sablay ka sa script, sablay din ang buhay mo.
Kaya mahalaga itong Bible na script ng ating Panginoon para maging maayos ang buhay nating lahat. Okay. Ito po ako magtatapos. Okay. Meron ba? The reason why many people are ruined, destroyed, and have a broken lives is because they don't include God in their lives, work, family, and even businesses. They don't seek God first. Okay? Bakit daw po maraming sira ang buhay? Hindi included ng Diyos. Magpapamilya, excluded ng Panginoon outside. Paano i-bless yung pamilya mo? Hindi naman siya kasama dyan. Hello? Magbi-business, amen, lugi. Bakit? Hindi mo in-include ang Diyos eh. Minsan marami tayong mga businesses kung bakit ayaw natin i-include ang Diyos kasi ayaw natin mag-tithes. Sa trabaho, hindi included ang Diyos, kaya sira ang trabaho, sira ang buhay. Sa lahat ng gagawin po natin, isama mo ang Diyos. At pagkasama mo ang Diyos, hindi ka talo. Palagi kang victorious, palagi kang panalo. Hello? Sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? Pagkasama mo ang Diyos. Pag isinama mo ang Diyos sa lahat ng bagay, parati kang tagumpay, parati kang victorious, at ang kaaway umiiyak. Bakit? Parating talunan. Pagkasama mo ang Diyos. Mahalaga yung pagsama ng Diyos. Kaya pag inuuna mo siya, sasamahan ka niya. Hello, ulitin ko. Pag inuuna mo siya, sasamahan ka niya. Ang tagumpay ay wala sa negosyo, trabaho o sa ating lakas. Ang tagumpay ay palaging nasa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po, tumingin lahat. Okay, first Sunday ngayon, kakaroon po tayo ng communion service. Sa Panginoong Jesus. Can you please sing it? Ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamin, wala kang malapitan na parabang ang daigdig. Sa iyo'y pinapasan, alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Panginoon, tapat
kang malapitan at para bang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ilikas. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. For the very last time, biyaya niya. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana. Alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 11, 23 to 26 ay ganito. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa oras pong ito, tayo po ay makikiisa sa naging kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan nito pong communion service na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpapalinis sa dugo ng Panginoon at ibibless po natin ang tinapay at ang Diyos. Tayo po ay manalangin, Lord. Bago po kami dumako sa breaking of bread, kami po ay lumalapit sa iyong muli at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan, pagkukulang at karumihan. Patuloy mong linisin ang aming isip, ang aming puso, ang aming buhay, at kami po ipagkabanalin mo sa dugo ni Kristo na kami po, Lord God, ay marapatin mo na makabahagi sa communion service na ito. Sa oras na ito, tinataas po namin ng tinapay at ang Diyos. Taas natin ng tinapay at ang Diyos na siyang sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo ito, Ama, na ito man po ay maging pagpapala sa aming pisikal na katawan, kaluluwa at espiritu. Maging daan, Lord God, na kami po'y tumibay sa pananampalataya hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. I-bless mo po ito, Ama, at dalangin po namin, Lord God, na sa pamamagitan din naman ito, Lord God, ay magkaroon kami ng kagalingan sa aming pisikal na katawan.
Thank you. We bless you. In Jesus' name. Amen. Kainin po natin ng biskuit at inumin ng juice. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y magpasalamat. Lord, salamat sa oras na ito, sa natatapos pong gawain na kung saan naunawaan namin at napakinggan ng mensahe mo. Na sa anumang pamamaraan, dapat ka namin unahin sa lahat ng bagay. Sa pagising sa umaga, at sa lahat po, Panginoon, ang gagawin namin, ikaw ang dapat mauna, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Nang pasimula, naroon ka na, at dahil doon, sa simula rin ng buhay namin, nais namin, ikaw ay naroon, Panginoon. Salamat po, tulungan mo kami na maipamuhay, malakaran ang mensahe na aming napakinggan. Pinagpapala ko ang aking mga kapatid na sa kanilang pag-uwi ay maluwalhatit, paingatan mo sila, Lord God, na kami, Panginoon, ay makarating ng maayos sa aming tahanan. Pagpalain mo rin ang lahat ng gawa ng aming mga kamay, maging daan ng pagpapalay sa iba. We thank you, we bless you. Sumayong lahat ng papuri, pagdakil, pagsamba. Lahat ito'y dalangin namin in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sige po, tayo po'y makakaupo.